Malaking good news to sa wakas, Tatay Digong makakauwi na. Aba, okay ta. The best president of the Philippines. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Ayun, nakakagulat. Parang kaningin sa mundo ng social media ang di umano'y balitang unti-unti na nga nagliliwanag ang kadiliman at sa wakas makakamit na ng sambayan ng Pilipino ang matagal na pinagdarasal na pilit ayaw ipalabas sa bayarang media sa publiko. Kabutihan, kagalingan at kahusayang leader ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ibinida ni Batangas 1st District Representative Leonardo Ligarda Laviste. Ayon sa kanya ay matagal niyang nakikita kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito nakakabilib itong mga bagong kongresista ngayon na marunong talagang tumingin kung sino ang matino sa hindi. Hindi, di ba? At saka itong mga kongresistang ito, si Barsaga, si Leviste, mga nakakabilib talaga to eh. No, sana yung mga kongresista sa susunod pa na mga katulad nila kasing bata nila talagang sana maging katulad din nila na matatapang, may paninindigan, talagang makabayan, talagang napipil mo talaga sa kanila na mahalaga sa kanila yung taong bayan. 'Di ba? Kaya naman sigaw ng marami sa ating mga kababayan ay dapat pakawalan na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, tama. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, pilit yung sira ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mata ng mga Pilipino. The Vice President pa rin siya of the country. Yes naman. Batangas 1st District Representative Leonardo Ligarda Laviste harapang ipinagsigawan sa publiko kung gaano kagaling at kahusay na epektibong leader si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa kanya ay matagal niyang alam kung gaano kamahal ang sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman nang ipinadakip ito ng kasalukuyang gobyerno ay basta-basta na lang ipinadala sa niyong hukuman para doon litisin ay buong bansa ay halos magwala na sa sobrang galit. Kaya naman panawagan ng marami sa ating mga kababayan ay pakawalan na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi kaya naman talaga kinuha si PRRD dito eh. Sinasabi ko nga palagi para humina yung kahan ng mga Duterte. Diba? Kasi pag tinanggal nila si PRRD, yan iisip nila eh, hihina eh. Oh, pero hindi naman ganun talaga humihina, lalo pang lumalakas. Diba? Kasi nga taong bayan ang nakasandigan kay PRRD. Kumbaga, taong bayan ang sinasandalan yan. Taong bayan ang sumusuporta dyan. Iba talaga pag taong bayan ang sumusuporta sa'yo. Kaysa sabihin mo yung sumusuporta sa'yo, yung mga kasama mo lang ng mga nakaupo, iba yun. Mahirap yun. Wala kang kasiguraduhan doon. Iba pa rin yung taong bayan. Kasi dito pinapatunayan talaga kung taong bayan ang nasa likuran mo. No? Kahit saang laban, mananalo ka. Kaya kahit nga dito nakikita natin, no? Si PRRD. Kita mo naman sa mga surveys, kahit na sabihin hindi na siya presidente, pero talagang kulang na lang sabihin na sana ang presidente si PRRD uli. Diba? Ayon pa sa official report nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account, Laviste, Pangulong Duterte tumindig laban sa mga untouchable. Ibinahagi ni Batangas 1st District Representative Leonardo Ligarda Laviste ang kanyang pananaw sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang broadcast interview kung saan iginiit niyang hinarap ng dating Pangulo ang mga personalidad at interes na matagal nang itinuturing na untouchable at hinamon ng mga nakabaong istruktura ng kapangyarihan mula sa kanyang pagiging alkalde ng Davao City hanggang sa pag-akyat sa national position. Ayon kay Laviste noong 2013 pa lamang ay nasaksiyan na niya ang malakas na suporta ng publiko kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao. Bagay na humubog sa kanyang paniniwalang mananalo ito sa 2016 presidential election.
Inalala rin niya ang pag-aatubili noon ng mayor ng Davao na tumakbo sa national opposition na inuugnay na sa matinding political resistance at sa paniniwalang hindi pa handa ang bansa sa kanyang tuwirang estilo ng pamumuno. Sa naturang panayam, binigyang din nila Viste na hindi lamang korupsyon ang pinakamalalim na suliranin ng Pilipinas, kundi ang oligarkiya, isang mas Oo. malawak na sistematikong problema. Kung tutuusin yung oligarkiya, yung mga oligarchs, ayan. Nung nawala na sa posisyon, nung natapos na ang termino ni PRRD, yan ang isa sa mga rumesback talaga kay PRRD. Kasi alam naman natin, nung presidente si PRRD, yung mga yan ay talagang sinagasaan talaga ni PRRD. Hindi nakaporma yung mga yan. So yan, parang isa yan sa mga talaga ngayong bumabawi kay PRRD. Kaya nagkakaganyan eh. Kaya talaga yung mga Duterte ayaw na nilang pabalikin. Kasi alam na naman nila mangyayari sa kanila eh. Out of the picture na naman sila. Aniya noong panahon ng Administrasyong Duterte na pilitang sumunod sa mga programa ng gobyerno at obligasyon sa buwis ang ilang makapangyarihang negosyante at Oo. ang pambansang pamumuno ay hindi dominado ng oligarkiyang impluensya. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-saring comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, totoo naman siya lang ang nakagawa ng kakaiba at kahanga-hanga sa lahat na naging presidente ng bansa. Napakaraming kabutihan at kapakipakinabang na bagay na hanggang ngayon ay buhay Kasi kung tutuusin talaga, gaya ng mga sinasabi ng mga netizens, kung tutuusin si PRRD sa panunungkulan niya, marami talaga nakahanga-hanga na ginawa niya na hindi natin makakalimutan. Ako, talagang memorable sa akin yung pandemic eh. Na yung ginawa ni PRRD noon na pag-aalaga sa atin. Yung talagang itinawid niya tayo, inilaban niya tayo. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, paano kung hindi si PRRD ang administrasyon noon? Eh di naku, saan tayo pinulot? 'Di ba? Kaya talagang siguro tiniming ng pandemic na si PRRD ang presidente ng mga panahon na yon eh para maging patag tayo. 'Di ba? Kasi hindi katulad ng iba ngayon na siguro kapag matapos ang termino, ano yung memorable moment na maiisip mo nung naging presidente siya? Di ba yung ngayon, kuwari, matapos yung termino nung ngayon. Sa tingin nyo ba, good memorable moment o bad memorable moment? Kasi kay PRRD, more on good memories. Good memories yan. Di ba? Ang talagang sinasabi ng mga tao, ang ganda na nangyari. Di ba? Ganda, ganyan. Yung si PRRD, ganto, ganyan, ganyan. Kahit ito sa war on drugs niya eh. Ang nagbibigay lang naman ng masamang kahulugan doon, yung mga tagapagtanggol na mga pusher. Eh, di ba? Kasi pag gano'n eh, parang pag pinagtatanggol mo, mga adik eh, di, kumbaga pag kinakalaban mo si PRRD, parang ang tingin sa'yo nun, parang ano ka eh, di ba? Ano ka, tagapagtanggol ng adik, parang gano'n. Di ba? buhay pa at ilegasiya niya. Yes, akin din. Malakas at malinaw ang aking paniniwalang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang the best president na umupo bilang presidente ng Pilipinas dahil mayroon siya magandang advokasya at may pagmamahal at malasakit sa bayang Pilipinas at sa kababayang Pilipino. Mabuhay ka, Congressman Leonardo Ligardo Laviste, the future Senator of the Philippines 2028. Tama Kaya kaya kung susuporta ko yan si Laviste, kung tatakbong senador yan, kasi nakikita naman natin kung paano gumalaw si Laviste. Yan yung sinasabi natin. Huwag tayong basta-basta boto ng boto dahil sa sikat, dahil sa mga artista, dahil sa ano. Dapat yung mga katulad dito ng Laviste na pinag-aaralan natin kung paano kumilos. Kita nyo na pa naman. Oh. Kita nyo. Congressman pa lang yan pero kumikilos na. Hindi naman panahon ng eleksyon pero kumikilos. Tignan nyo naman ang galawan niya talaga. Napakaayos. Diba para sa taong bayan ang galaw na ginagawa niya. Kaya para sa akin, fit to maging senador. Kung tayo kukuha tayo ng isa sa mga senador na iboboto, isasama ko to kung tatakbo to. Oo.
Pinapaikot na lang tayo sa palad nila habang sila ay patuloy na yumayaman ng bilyon beses o bilyong beses kaysa sa ordinaryong Pilipino. Congressman Lavice, though I believe you in your statement, yet I still care of your safety. Please be vigilant. God bless you, and we pray that we will send His angels to see you through His situation. Ingat po. Magpakatatag ka, aming congressman. Sasagpangin ka talaga ng malalaking buwaya. Ikaw na lang ang nag-iisang pag-asa. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay din ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. post ni Dare to Ask. Sinare niya ang interview ni Karen Davila sa president ng Pulse Asia, si Professor Ronald Holmes, at comparison ito ng mga approval or trust rating ng mga pangulo. At dito mo makikita na mamayagpag ang ating Tatay Digong compared sa ibang mga presidente, lalo na itong nakaupo ngayon na negative 15% na ang kanyang trust performance rating. Samantalang ating Tatay Digong, wow, grabe. Pakinggan natin. What was the approval rating of former President Duterte, Aquino? Erap Estrada would be hard because he wasn't able to finish his term. But at least Aquino and Duterte, how did they leave office? I mean, what numbers did they have? When President Aquino left office, his approval was at 45%. Okay, all right. When President Duterte, the last, I think, approval we had was at the high 80s. Are you serious? Wow. So, Yeah. Are you serious? Parang ano, no? Nagtaka pa si Karen eh. Are you serious? Siyempre, talagang ano, no? Talagang mapapaganong ka. No? Are you serious? Siyempre, hindi na presidente yan. Tapos ganyan. O isa lang yan ibig sabihin, Ma'am Karen, na talagang hindi makalimutan ng mga Pilipino ang magandang ginagawa o nagawa ni PRRD sa Pilipinas. Kapag naaalala ng mga Pilipino yon, talagang, ay kapag nararamdaman ng Pilipino yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin, naaalala nila yung panunungkulan ni PRRD na napakaayos. Kaya yun nagpapataas kay PRRD. Di ba? Kaya kung ikukumpara sa panahon ni PRRD sa ngayon, naku, napakalayo. office with 80% approval rating. So this is a close. Is that correct, Professor? I mean, Cory Aquino, FBR, nobody had those numbers. We don't have the COLI and the FPR approval ratings because at the time we were not yet established. Yeah. But I think we can check that with the social weather stations, the long-standing survey organization. But if I'm not mistaken, the numbers of both former President Aquino, COLI, and former President, the late President FPR were not as high. Quick comparison. Ulitin natin, ha? What Talagang was- ano, no? Talagang si PRRD talaga yung nakikita nating pinakamataas. Di ba? Yun pa lang, kita nyo naman, no? Diyan pa lang, nakikita natin kung ganong kalakas sa mga tao ang mga Duterte. Kaya talaga yung mga Duterte, gusto talaga nilang mawala sa picture, eh. Kasi talaga, diyan pa lang, nakikita nila, lalong-lalo na kung si BP Sara tatakbo si presidente, alam nila talagang mananalo. Kumbaga, undefeated, mahihirapan talagang matalo ang mga Duterte. Kaya no choice sila kundi tanggalin, ipakulong si Tatay Digong, i-impeach si BP Sara, kung pwede pang i-impeach si Pulong, si Baste, gagawin nila yan eh. Basta mawala yung mga Duterte kasi wala silang itatapat dyan. Kita nyo naman, hindi nila presidente si PRRD pero ang taas-taas ng ano niya. Diba? the approval rating of former President Duterte, Aquino? Erap Estrada would be hard because he wasn't able to finish his term. But at least Aquino and Duterte, how did they leave office? I mean, what numbers did they have? When President Aquino left office, his approval was at 45%. Okay, all right. When President Duterte, the last, I think, approval we had was at the high 80s. Are you serious? Wow. So, Yeah. Duterte left Hindi talaga siya office. makapaniwala eh. No? Hindi makapaniwala si Karen Davila. Are you serious? Are you serious? Yung Kasi kung 80 tutusin, kung yung mga katulad ni Ma'am Karen,
ang makakarinig niya na, oh, are you serious? 80% si PRRD. Sa kanila kasi parang di sila makapaniwala. Pero sa taong bayan, yung mga nasa ibaba, yung mga nasa laylayan, 'di ba? Talagang kami maniniwala kasi mas malakas ang naging impact noon sa laylayan. Yung mga ginawa ni PRRD, mas malakas ang naging impact noon sa taong bayan. 'Di ba? Hindi naman naging para sa mayaman si PRRD noon eh. Naging para sa lahat siya. 'Di ba? Mas marami nga siyang mayayaman na nasagasaan noon eh. 'Di ba? Kaya nga siya ginaganyan ngayon eh. Sabi niya, more than 80. If my memory serves me right, may nag-post si Joey Di Bibre or Kipichu, parang 88%. Positive ito ah. Kita mo ha. Pag alis ni Tatay Digong, 80 plus talaga. Kung tutuusin pala, kung iisipin mo, kung si Tatay Digong tatakbong presidente uli ngayon sa 2028, ang laki ng positibong mananalo siya, no? Di ba? Baka nga pag naglaban si PRRD tsaka si BP Sara, matalo niya pa si BP Sara eh. Di ba? Hindi yung eksaktong 80. Kasi hindi na matandaan na ni Professor Holmes yung exact, but tama. High 80s. Oh, grabe, no? Ganon, Si PRRD, si no? Tatay Digong natin. Kasi talagang ibig sabihin yan, marami talagang taong bayan ang nasatisfied sa panunungkulan ni PRRD. Tsaka kita mo naman nung bumaba talaga si PRRD, halos lahat ng mga tao. Di ba? Nung nagkaroon ng parang pamamaalam niya noon sa yung huling term niya. 'Di ba? Nakita naman natin, talagang napakamadamdamin, 'di ba? Talagang Aquino, maraming taong bayan 45%. Mataas na yan. Kasi usually, ang mga presidente, mataas ang kanilang approval or trust rating sa simula. Habang tumatagal, bumababa. Oo, Si kasi President Nonoy Aquino, nagsimula rin siya mataas. Nasa 70, 80. Kaya lang later kasi on. doon na tinitignan ng mga tao habang tumatakbo ang araw, doon na tinitignan ng tao kung ano yung ginagawa mo eh. 'Di ba? Doon na lalabas yung kapag pinipintahan mo na yung baraha, lumalabas na unti-unti yun eh. O kaso si Tatay Digong talaga habang tumatakbo ang araw, paganda ng paganda yung nagiging resulta ng ginagawa niya. 'Di ba? Ganon. So, normally siya 45. To me, mataas pa rin yung 45. Sa US, ang mga presidente doon talagang bumubulusok pa ganyan. Si Tatay Digong, simula siya 80s, bumulusok siya ang matandaanan ko lang, pinakamababang rating niya nasa 60. Oo. But after that, tumas na. Pero ang nakakahiya talaga kapag may negative. Ganon. Kaya, siya lang yung presidente na umalis sa kanyang pwesto na may pinakamataas na approval trust rating sa mamamayang Pilipino. And then, even up to now, I think Pulse Asia rin eh. Nag-survey sila April. Ang resulta ng kanila trust approval rating. Si Pangulong Marcos, ang kanya lang is nasa 30 plus. Si Pipi Sara, nasa 50. Si Tatay Digong, 64%. Kontakin mo, kinain niya si BP Sara at si PBBM. Kaya sinabi ko kanina, kung tatakbo pa lang, presidente yung tatlo, Digong, BP Sara, at si PBBM, talagang mananalo si Tatay Digong. Kung malakas-lakas pa talaga si Tatay Digong, That was April of 2025. Kaya marami, nakakulong na siya by that time, ha? Oo. Marso. Tsaka dapat nga Nakidnap siya, bumababa March 11. na yan eh. Nag-survey sila Diba, dapat April. bumababa na yung mga survey kay Tatay Digong kasi syempre tumatakbo ang panahon. Kumbaga wala na siya sa katungkulan. Diba? Kumbaga, tapos kung ano-ano pa yung binibintang sa mga Duterte, kung ano pa yung mga sinasampa sa kanilang kaso, sa kanila, kung ano yung binibintang sa kanila, hindi pa rin talaga bumababa. Grabe, hindi bumababa. Lalo pang tumataas. Kaya nga kahit anong paninirang ginagawa nila, hindi tumatalab eh. Ang mas nakakaawa sa kanila, alam mo kung sino? Yung mga taong reklamo sa mga Duterte. Yung mga demanda sa mga Duterte. Kasi nagbumukha na silang tanga. Kita mo kahit anong paninira na ginagawa nila, hindi pa rin bumabagsak yung mga Duterte. Parang hindi na nga nila alam yung gagawin nila eh. Baka kulang nila eh, pakulam eh. Parang ganun eh. Diba? Mataas pa rin. 60. Bakit nagiging negative na
ang trust, performance o satisfaction rating ng Pangulo? Maraming dahilan. Isa na dyan dahilan si Auntie Claire Castro. Kaya magdasal po tayo na huwag tatanggalin si Auntie Claire. Tuloy-tuloy lang siya dyan. Salita lang siya ng salita. Everyday yan nagsasalita. Ang tanong, pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan? Hindi. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre natungayan din natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.